Good morning po Ako po si Brother Manny Bautista. Magsishare lang po ako sa inyo ng salita ng Diyos pero wala pong pera. Magsishare lang po ako pero walang pera. Ano ba? Sige. Ito binibidyo ko po Ito ebidensya na walang pera. Hindi tayo po. Pero transparent po Ang akin lang, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos kung paano dumating din sa akin nung panahon ako ay nasa malaking problema. Nang dumating ang salita ng Diyos sa akin, dito po naging sandigan ko. Kumbaga, sino bang tao hindi dumaranas ng problema ngayon? Di po ba? Lahat ng tao ngayon problematic. Ayan, kaya ang share ko po sa inyo ay napakahalagang sulat ni Jesus. Ito po dito po sa Mateo 4:4. Ayan. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ito po, babasahin ko sabi ni Jesus. Sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Lahat po ng tao nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pagkain. Kasi pag hindi po tayo kakain, maaaring mamatay tayo. Di po ba? Kung minsan nga, isang beses ka lang hindi kumain, medyo galit ka na Hindi po ba ganon? Madaling maghinit ang ulo ng tao dahil hindi niya pagkain, di po ba? Kaya sabi ni Jesus sa talatang Mateo 4:4, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Ibig sabihin po, bakit kailangan mabuhay tayo sa salita ng Diyos? Kasi po, meron tayong katawan na nangangailangan ng salita ng Diyos. Di po ba? Totoo yan. Ang tao po binubuo ng dalawang kalagayan. Meron siyang physical na kalagayan at meron pa siyang spiritual na kalagayan. Bakit po tayo gumagalaw? Kasi po meron tayong kaluluwa na siyang nagpapagalaw sa ating buhay. So yung kaluluwa po natin na yon, buhay po yun. Kaya tayo ay buhay. Maliwanag po ba? Ngayon, ang sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi mabuhay ka at the same time sa salita ng Diyos. Ngayon, ano naman ang pagkain ng ating kaluluwa? Basahin po natin ang sinabi ni Jesus pa rin sa sulat niya sa 1. Ito po. Ano po? 1:63. Babasahin ko po. Anong sabi ni Jesus? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Maliwanag po ang sabi ni Jesus, ang aking salita ay Espiritu at nagbibigay buhay. Yung nagbibigay buhay po, yung binibigyan niyang buhay, yung ating kaluluwa. Kasi po yung kaluluwa natin nasa loob natin. Nakikita nyo ko ngayon, nakikita ko ngayon, pero yung kaluluwa ng bawat isa hindi natin nakikita. Ano po? Hindi natin nakikita. Pero kapag nakikinig ka na salita ng Panginoon, ang sabi ni Jesus, ang aking salita ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kumbaga sa simpleng kaisipan, kanina, umaga, nag-almusal po tayo, di po ba? Kasi yan ang nature ng tao, nag-almusal. Ngayon, pag ikaw ay nakikinig naman ng tungkol sa salita ng Diyos, ikaw naman ay kumakain ngayon. Anong pagkain? Pangkaluluwa naman po. Hindi mo nakikita at hindi mo rin nakikita ang kaluluwa. So yung salita ng Diyos, kapag pinakikinggan mo, pinapapasok mo sa iyong buhay, ito ngayon ay pinakakain mo yung kaluluwa mo. Ano po? Kasi nga po, sabi ko nga po, dalawa yung kalagayan ng tao. Meron siyang kalagayang spiritual, meron siyang kalagayang physical. Kaya napakahalaga po sa buhay natin ang mga makapaginig na salita ng Diyos. Ngayon,
Dito naman po sa sulat ni Apostol Santiago, tignan naman natin ang kanyang epistola. Santiago po, babasahin ko, chapter 2. Ano nang sabi ni Apostol Santiago? Ayan. Chapter 2, dito po naman ang nakalagay. Basahin po natin, Ayan, kahit medyo okay lang. Ang sabi niya, sa Santiago 2:26, ito pong pahayag ni Apostol Santiago, ang apostol ni Jesus. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalataya na walang kasamang gawa. Ano daw po ang sabi niya? Yung katawan, pag wala ng espiritu, ay patay. Ito po yung tinatawag nilang bangkay, o ito po yung pinaglalamayan, at siya rin pong inililibing sa lupa. Yun po yung patay na sinasabi niya. Pero sa spiritual naman, iba po yun. Patay sa espiritu, ulitin natin, kasi binanggit dito yung salitang pananampalataya. Ibig sabihin, ang taong walang pananampalataya ay patay spiritually. Ano naman yung patay spiritually? Kasi napaksa natin, yung walang kaluluwa o walang espiritu, pag nilayasan tayo ng ating kaluluwa o espiritu, tayo po ay tatanghaling bangkay. Ito po yung pinaglalamayan at siya namang inililibing sa sementeryo. Ano naman yung patay sa espiritual? Ganito naman po sabi ni Pablo sa Efeso. Tingnan natin, bubuklatin po natin ang Biblia. Ayan, Biblia po ang binubuklat natin. Ayan. Ang sabi po rito, Efeso chapter 2, ganito nakalagay sa 1. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim sa kapangyarihan ng ipapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ayun, ano po sabi niya? Patay kayo noon. Alin daw yung noon? Dahil nabubuhay po tayo sa kasalanan. Yan. Yung po palang taong nabubuhay sa kasalanan na yung San Pablo, Efeso chapter 2 verse 1 and 2, ikaw ay patay spiritually. Kasi nga po, nabubuhay ka sa kasalanan at pagsuway. Ano po yun? Sinusuway mo ang utos ng Diyos. Habang sinusuway mo ang utos ng Diyos, nagkakaroon ka ng kasalanan. Yun ang sinasabing spiritual death. Okay? Dito pa. Meron pa po tayong mababasa sa Biblia. Unti-unti lang natin para lubos nating maunawaan ang epistola ng ating Panginoon. So nakikita na po natin dito, namamatay po ang tao kapag yung kanyang kaluluwa hindi masustain sa salita ng Diyos. Kasi sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi mabuhay ka at the same time sa salita ng Diyos. Okay, hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos, di kasalanan. Ano yan? Patay ka spiritually. Parang ventilador po. Pag ginugot nyo po yung plug ng ventilador, o kaya yung main switch ng bahay ninyo, ibaba nyo yung general switch ninyo, lahat ng inyong gamit sa bahay brown out lahat. Yun po parang ganon, separation, hiwalay sa Diyos. Ayan, meron pa tayong babasay sa verse 10, Efeso 2:10. Ito po nakalagay pa, sabi ni Pablo. Ito, Efeso sa 12. Ang sabi niya ay ganito po nakalagay. Ito, noong hindi kabilang sa bayang Israel. Ito to. Sa verse 10 po natin kunin, kung ano tayo ngayon
ay gawa ng Diyos. Yan, gawa tayo ng Diyos. Tuloy po natin ang basa. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikat niya tayo para sa mabubuting gawa na inianda niya noong una pa paman upang ating gawin. Yan. Ang sabi po ng kasulatan ni Pablo, tayo po'y gawa ng Diyos kay Kristo. At ang inanda niya sa atin, tayo po ay gumawa ng mabuti. Tignan niyo po ang tao ngayon. Nag-aral, hindi nag-aral, titulado o hindi man titulado, mayaman o mahirap. Ano po ang nagagawa ng tao? Mabuti po ba? Mabuti po bang nagagawa ng tao? Sometimes gumagawa siyang mabuti, sometimes hindi naman gumagawa ng mabuti, kundi gumagawa ng masama. Pero sabi niya, ang inihanda po ng Diyos sa ating lakaran ay dapat ay mabuti. O, hindi po sinabing gumawa ka masama at gumawa ka mabuti. O yung sinasabi ng iba, pinangtatakip nila yung mabuti sa masama nilang gawa. Parang ganito po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa po, taga Manila ka, nagnanakaw ka sa Quezon City. Tapos yung ninakaw mo, pinamimigay mo sa Maynila. Ibig sabihin, yung pagnanakaw mo, kasalanan. Ngayon, tinatakpan mo yung kasalanan mo kasi binibigay mo sa mga mahirap naman sa Manila. Hindi po ganon. Kailangan po mabuti ang ginagawa natin. Hindi po natin pwedeng aluhan. Ano po? Kaya ang salita ng Diyos ay nagtuturo upang tayo po'y turuan ituwid. Kasi po walang matuwid kahit isa, ayon kay Apostol Pablo sa Roma 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Kung walang matuwid kahit isa, edi ibig sabihin, tama si Pablo. Lahat tayo nabubuhay sa masama sa pamamagitan ng kasalanan at pagsuway. So anong dapat natin gawin? Tanggapin po si Jesus. Accept Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesus po ang tanging makakalutas ng ating problema. Bakit? Ako po, nung araw, nabubuhay din po ako sa bisyo. Nakatira po ako sa Baguio City nung medyo kabatahan ko. Sa Baguio po, malayaw ang buhay doon. Araw-araw, inuman. Natural po sa Baguio yun, lalo na yung iniinom mo yung Ginebra San Miguel. Karamihan po ng tao sa Baguio iniinom Ginebra San Miguel. Kasi sabi nga nila, malamig, pampainit. Eh bakit pagka nakainom ka ng Ginebra San Miguel, nakakagawa ka ng kalukuhan? Alam niyo po, pag tignan niyo po yung litrato ng Ginebra San Miguel, sino po nakalagay dyan? Markang demonyo, sabi nila. Kaya pag uminom ka ng Ginebra San Miguel, ay nagiging markang demonyo ka. O hindi po ba? Nakakasira ng buhay. Kaya ako po, nung panahon na yon, ako uminom din po ako ng markang demonyo noon. Natuto ako uminom kasi tumira ako sa Baguio ng almost 6 years and up. Ano po, doon po ako nagtrabaho, doon po ako lahat-lahat. Nabuhay sa kabunduan, nabuhay po sa inuman, sa bisyo. Hindi po ako nagdodroga, bagamat sa Baguio maraming marijuana, ano po. Tsaka yung mga sabihin nating pambabae, hindi naman po tayo kapangitan ng lalaki, kaya kahit paano, ano po, nakapambabae pa naman. At saka sa uri ng trabaho ko, marami po akong pera naman. Maganda po ang trabaho ko, kaya nagagawa ko yung gusto ko. Then later on, nung maging Kristiyano na po ako, at saka ko po binulay-bulay ang buhay ko noon sa Baguio, ang sabi ko, napakasama pala ng aking buhay noon sa Baguio. Eh, nung buhay ko sa Baguio, nabubuhay po sa bisyo, nasa trabaho, nakainom. Eh, kasi nga po, parang sa Baguio, inahalaw yung pag-inom ng alak. Kahit nasa trabaho ka po, nakainom ka, pero kailangan nakatago lang. Ayan. Ano po? Nagkaroon din po tayo ng relasyon
sa mga babae, hindi naman sa mga bakla. Babae. Ano po, kailangan marunong ka lang magtabi-tabi, magtago-tago, hika nga. Kaya nung maging Kristiyano na po ako, meron po ako na pakinggan doon sa may Burnham Park. Ang pangangaral ng ganito rin. At doon po nakinig po ako. At doon ko po natutunan. Ang ginagawa ko pala noon sa Baguio ay hindi po pala karapat dapat sa Diyos. Ano po? Napakasama pala ang ginagawa ko, no? Ako mismo po, binulay ko ang sarili ko. Salamat. Merong pangangaral na gaya noon. Kagaya ngayon sa past, pero di pangangaral. Kaya kung hindi pa po natin tinatanggap sa buhay natin ang Jesus, ang Jesus pong ito, siya po ang magiging solusyon ng problema natin. Lahat naman tayo may problema. Walang taong walang problema. Hindi ba kasabihan? Pag wala kang problema, abnormal ka. Ganun po ba? Pag wala ka daw problema, abnormal. Baliktad. Dapat wala kang problema, normal ka, na. Pero yun po ang kalakaran o kasabihan ng ating mga kababayan. Kaya, abnormal ka kung wala kang problema. Ibig sabihin, marami po tayong problema. Sa aking po pangangaral ng Ebanghelyo ni Jesus, hindi lang po sa bus, hindi lang po sa palengke, hindi lang po sa mataong lugar. Kasi po, bakit? Lahat ng tao may problema. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap, babae, lalaki, ano man ang kalagayan mo, meron po tayong mga problema dinadala-dala. Kung minsan po, pag may problema ang isang tao, anong ginagawa niya? Nagpapakamatay na lang. Yun po ang pinakamasamang gagawin ng tao. Pinakamasama, siya ay magpapakamatay. Kagaya po nung nakaraang Sabado, yung isa Sabado, kasi Sabado no, kahapon. Meron po akong Bible study dating chairman, ngayon hindi na siya chairman, ano po. Nagkausap kami, ano, alam niyo po kung ano sabi niya? Gusto ko nang magpakamatay. Sabi ko, ba't gusto mong magpakamatay? Kasi po, na-stroke siya. Na-stroke siya. Ito po, nandahil po sa sakit, mas gusto niya pang mamatay. Pero nung wala siyang sakit, nambababay pa siya, nambibisyo pa. Nalaman ko, yung babae niya, tinitira niya doon sa isang lugar. Nung meron akong Bible study doon sa lugar na kung saan yung babae niya, doon niya pala dinadala. Naikwento pa nila sa akin. Ngayon, hindi na siya po pwede mambabae, gawa ng na-stroke. So, nagkita kami kahapon, siya po ay meron na ring tungkod. Yan. Kaya sabi ko sa kanya, sana chairman, tuluyan ka ng magbago. Ayun, tinanong ko siya, ba't mo naman sinabi sa akin gusto mo nang mamatay? Kasi nga may sakit ako. Pero ngayon hindi na, sabi niya. Kasi po naliwanagan siya. Tinuruan ko siya, wag mong apurayin ang kamatayan dahil lahat naman ng tao ay mamamatay, sabi ko. Kanya lang. Alam niyo po yung kamatayan, wala pong pinipiling panahon at walang pinipiling kasarian, walang pinipiling edad. Mapabata ka, kung minsan po yung bata nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya ay namamatay na po. Yung iba paglabas ng baby, patay na po. Yung iba, kaya kung puntahan nyo po sa simenteryo, iba-iba ang sukat ng nicho. May mahaba, may maiksi, may alanganin. Ibig lang sabihin po, ang kamatayan walang pinipili pagdating po sa mga tao. Kaya mas maganda, lagi ko sinasabi sa aking mga epistola, ang lahat naman ng tao ay mamamatay, pero mas maganda, bago ka man lang mamatay, maisuko mo ang buhay mo kay Jesus. Accept Christ po, ano? Tanggapin niyo po si Jesus sa inyong buhay. Siya lang po ang makakatulong sa inyo at wala na pong iba. Anong sabi ni Jesus sa Juan 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one can come unto my Father except through me. Ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko.
Kapag sinuko nyo po ang buhay nyo kay Jesus, kaibigan, siya po ang magdadala sa iyo papuntang langit. Tandaan nyo po yan. Mas maganda po abang may lakas tayo, may kakayahan pa tayo, surrender ourselves. Suko natin ang buhay natin kay Jesus. Kung dumating man po yung kamatayan, at least safe na tayo. Ano po? Hindi po tayo nabubuhay lamang dito sa mundong ito upang puro kain, hanap buhay, kung ano-ano. Yung iba sabi nila, pag matanda ka na, relax, at pasyal-pasyal, bisyo-bisyo. Sabi ng iba, pag matanda ka na raw, enjoy your life. Eh kung minsan po, sabi nga ng iba, kung kailan tumanda, doon pa naghiwalay sa asawa. Doon pa nakipaghiwalay sa asawa. Hindi ba totoo yan? At pagkatapos, doon pa sila naghanap ng bagong asawa. O, hindi ba pinagtatawanan sila? Sabi nga ng mga kasibay, kung kailan tumanda, umalembong. Kaibigan, ingat po tayo. Huwag na po nating hintayin yung makipaghiwalay. Hindi. Isuko ang buhay natin kay Jesus. Hanggat may kakayahan pa tayo, may lakas tayo, kaibigan. Ano po? Yan. Pasamantala tayo huminto kasi po nagsi-CR po. O sige, nakasakay po ako dito sa bus sa Santa Lucia bus. Baba muna ako para makita natin. Yan. Yan. Nandito po kami sa expressway ngayon. Ayan. Buti po, mabait naman yung magkasamang driver-conductor na sinabi kong magsishare ako ng Word of God, hindi naman po sila nagalit. Praise God, ano po? Kaya napakabuti ng Diyos, ano po? Kaya sa ating buhay, kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo, panahon na po, kaibigan, isuko ang buhay natin kay Jesus. At siya po ang ating tagapagligtas. At siya rin po ang magbibigay sa ating solusyon kung tayo po ay nagkakaroon ng problema. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 11:28? Come to me, all of you. Punta kayo sa akin lahat, kayong mga nabibigatan lubha sa inyong problema, at kayo'y pagagahanin ko. Ako po, dati ako may problema noon sa buhay. Sorry po. Nabubuhay din po ako sa bisyo. At doon ko po nakita ang buhay ko, nabubuhay ako sa takbong ng kamunduhan. Ano po? Salamat. At dumating sa aking buhay si Jesus. Kaya nang sinabi nilang tanggapin mo si Jesus, brother, hindi po ako nag-alinlangan. Sa aking sarili, sabi ko, opo, tinatanggap ko po ang Panginoong Yesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Mamamatay tayo eh. Nung yung mga last slide sa Baguio, experience ko yan. Kung minsan natutulog kami sa bundok. Bakit? Landslide, hindi kami makabiyahe. Naiipit kami sa mga bato. Minsan nagtatanggal kami ng bato sa sigsag. Mahirap po ang dahan dyan. Yung 3 dahan papuntang Baguio, Quezon, Marcos Highway, Nagilian Road. Lahat yan, nadadahanan ko yan. Napakahirap po, especially kung bumabagyo pa. Ito nakaraang bagyong Enteng, nakita ko sa social media sa Baguio. Nahalala ko noon, panahon nasa Baguio ako. Sabihin nyo pong Baguio, bundok, hindi po. Nakakatakot po. Nakakatakot. Bakit? Bundok eh. Bundok. Maaaring mahulugan kayo ng bato sa dahan habang bumigay kayo. Kaya kami po noon, natulog kami sa bundok. Hinintay namin magumaga. Kaya naman, yung mga pasayaro kasabay ko, yung mga nagtitinda from Pangasinan, ang kalakal nila dadali sa Baguio para ibenta. Pag nagkaroon ng last light, tiba-tiba sila. Bakit? Doon pala sa sigsag, sa last light nauubos po ang kanilang mga paninda. Kasi wala kang kakainin eh. Wala kang kakainin, kaya doon pa lang nakakapahubos na sila. Bakit?
ang dami naming mga tao, natutulog kami doon sa loob ng bus kung saan kami nakasakay. Bakit? Kasi po, gumugulong ang bato sa bundok. At salamat sa Diyos, hindi po kami nabiktima. Na-aksidente pala, aksidente. Ito, buhay ako, nagpapatotoo sa inyo. At salamat sa bagyo ko po narinig si Jesus. Salamat sa Diyos. Pinasumpong niya sa akin si Jesus na merong nangangaral po doon sa Baguio City. Ano po? Kaya naman ang ginawa ko, yes, I surrender myself to Jesus. Tinanggap ko po si Jesus at ngayon po ito ako nagpapatotoo kay Jesus. Bakit? Bakit? Sabi ni Jesus, ipatotoo ninyo ako. Ito po, babasahin ko po, pangulit talata. Dito po sa libro ng, ito po, inanap ko lang, Ito po, Lucas chapter 21. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang epistola sa verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol. Hindi ba yung bagyo po pumangit? Bakit? Malakas na lindol po ang nangyari sa bagyo. Nandun po ako noon. Isa rin po ako sa lumalakad sa bundok. Wala kasi sasakyan. Pag uwi ka ng probinsya, bababa ka ng Baguio, naglalakad po kami, marami kami. Bakit? Wala nga pong umaakit na sasakyan. Ano po? Yan. Ano sabi ni Jesus? Magkakaroon ng malalakas na lindol. Hindi po sinabi malakas, kundi sabi niya malalakas. Kaya yung gobyerno natin, ano sabi? The big one. Alam niyo po, nakakatakot yung the big one. Kasi sa kasaysayan na pag-aralan nila, hindi ko mahalala kung ilang taon kung kaya nila na nabuksan yung salitang the big one. Pag tumama daw yan sa Metro Manila, halos lahat ng tao sa Metro Manila ay mamamatay. Ganun po kalupit ang expectation nila sa the big one. Sana wag na pong mangyari, Wag ipahintulot ng Diyos na maranasan ng tao yung the big one. Bakit? Wala pong nakakatakot Humuhuga ang lupa. Nung pumunta ka Pinatubo, nasa daho ako noon. Yumuyugyug ang lupa. Ang mga tao po nakikita ko, takbo rito, takbo doon. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Pinatubo. Remember Pinatubo? Mount Pinatubo. Doon sa Sambales, Pampanga. Ang dami pong namatay dyan. Ang dami pong nagiba ng mga ari-arian. Nung kasulukuyan po ng Pinatubo, nandun naman ako sa tulay ng Bamban. Tapos naalala nyo yung tulay ng Bamban, yung nasira. Napakataas ng ilog na yon, pero nalos, sasayad na sa tulay. Nandun po ako noon, ginanunod ko po yun. Kaya sabi ko, nakakatakot. Hanggang tuluyan, gibahin na po yung tulay ng Bamban. Ngayon, bago na yung tulay doon. At lumaki ng isto yung ilog. Bakit? Yung mga sinakop ng ilog, yun ay mga lugar sa barangay ng Mabalacat. Yung Mabalacat po, kasi boundary ng Bamban at Mabalacat. Dati po yung Lourdes doon, napakataas. Ngayon, ang baba na lamang. Yung mga akasya noon, napakataas. Ngayon, napakababa na. Bakit? Natabunan po ng lahar ang kalsada ng Mabalacat papuntang Bamban. Okay. Sabi ni Jesus, magkakaroon ng malalakas na lindol. Ano pa? At magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom. Siyempre, kung naglilindol, nagbabagyo, natural magugutom ka. Bakit? Paano ka magluluto? Yumuyug-yugan lupa.
paano ka magluluto kung binabaha ka ng bagyo? Ito, pagkatapos lang ng Enteng, isang linggo po bumabayo si Enteng sa buong Pilipinas. Ano po? Ngayon, buti wala na si Enteng. Bye-bye na, Enteng. Ano pa sabi ni Jesus? At mga salot sa iba't ibang dako. Yung salot po, naalala niyo po ba COVID-19? Halos sindaki ng buong mundo. Bakit? Bawal lumabas. Di po ba? Bawal lumabas. Pag nabalitaan nila, infected ka ng COVID-19, babakuran ng bahay mo para nasa house arrest ka. Para kang taong nakapandidiri. Ano po? Ganyan po kalala ang salot ng karamdamang COVID-19. Ngayon, anong sabi ni Jesus? Panghuli po bago tayo mag-pray. Dito po naman sa verse 13. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpapatotoo tungkol sa akin. Yan, kaya pinapatotoo ko po sa inyo si Jesus. Yun ang pagkakataon nyo, sabi ni Jesus, upang ipatotoo ninyo ako. Ibig sabihin po, ang problema pala na dinaranas ng tao, ang solusyon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Ano po? Kaya kaibigan, sinasabi ko nga po, kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, suko na inyong buhay nyo kay Jesus. Ano ba? Surrender yourself to Jesus. Ang Jesus na ito, ang anak ng Diyos na buhay sa langit. Siya po ang pinadala dito upang iligtas po tayong mga tao sa ating mga kasalanan. Bakit? Makasalanan po tayong lahat. Wala pong hindi nagkasala. Tandaan niyo po, walang exempted sa kasalanan. Lahat tayo, ang sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala, hindi tayo nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin na kami po parang mga tao nabubuhay kami sa kasalanan, at dahil nabubuhay kami sa kasalanan, kami po ay mga patay na kung iyong ituring. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa biyaheng ito. I-bless mo po ang bawat isa, ingatan ang bawat isa, yung driver, ang konduktor, itong bus na ito, Panginoon Diyos, ingatan mo rin po, ilayo mo sa pagkasira. In Jesus' name, hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Sa iyo po ang walang hanggang kapurihan at pasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manuel Bautista. Ito po, i-upload ko po sa YouTube at mapapanood nyo po sa YouTube. Hanapin nyo lang po yung Manuel Bautista 8817. Doon nyo po makikita itong bus ministry. Ito po ay bus ministry. Nasa loob po ako ng Santa Lucia bus. Kaya bus ministry. Ano po? Kaibigan, ikaw nanonood ng video ito. Like. Share na share. Kayo po mga na-share, mag-share din po kayo. I-share nyo sa iba. Maging chismoso tayo sa mabuting bagay tungkol sa salita ng Diyos. Ano pa? Hanggang dito na lamang po ang ating bus ministry. God bless us all. Bye-bye! Ayan.